cost of insurance ang umuubos ng VUL policy mo. Hi guys! So finally, we are out with a new video and today pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalupit na charges sa isang VUL policy, which is yung cost of insurance or COI para madali na lang siya sabihin. Tagal ko nang pinaplanong i-shoot itong video na to, actually parang last year pa, especially nung nag-boom yung ang daming nagre-reklamo about VUL policies na hindi kumikita yung pera nila, lugi daw yung investment, kasi siya investment. Tapos ang dami-daming charges and mga ganun-ganon. So, I wrote a script pero ngayon ko lang siya masushoot. But I made this video today so that you can be aware of one of the major charges ng isang VUL policy, especially if you own one, if you own multiple ones, or kung kukuha ka pa lang. So I will try to explain this as simple as I can so that malaman mo kung ano yung COI, paano siya kino-compute, and how it can affect your policy, and paano tayo dapat gumalaw in relation to the COI sa policy natin. This will be a simple video. Gagamit lang ako ng iPad para mag-drawing, magsulat. So, huwag na natin patagalin pa and let's get to it. Woo! So, ang una nating pag-uusapan is what is cost of insurance? Ayan. So, yung cost of insurance, sa pinakamadaling sabi, ito yung cost ng insurance mo. Pero yun lang talaga siya. It is a vital part of life insurance policies, especially ng VULs na usong-uso dito sa atin. Ito ay monthly deductions na kino-cover yung ating policy administration, sorry sa sulat, yung mortality computation, kung paano natin kino-compute yung magiging premium, yung magiging charges, and everything else. And yung other responsibilities of the insurance company with your policy. Yung VUL kasi, di ba, meron siyang, so si VUL kasi, isa siyang insurance product, insurance first product, tapos meron siyang investment. So yung cost para ma-keep itong insurance part ng policy, ito yun. Kaya siya tinawag na cost of insurance or COI. Okay? So, yung iba pang charges niyan, along with the monthly load, yung management fee para naman yan dito sa investment. Kasi syempre, meron tayong fund managers. Sila yung nag-aasikaso ng investment component ng policy. So, sila ay binabayaran din. Pero ibang topic na yun. So, simple lang, di ba? Simple lang naman siya. Now, let's move on to the second. How do we compute COI? Boop. Yan. Hindi ko alam kung paano sa kino-compute across the board, kung pare-pareho ba yung base value niya, pero hindi siya nagkakalayo kasi most likely, and because all insurance companies are regulated by the Insurance Commission, for sure, standardized lahat yan. Yung COI would just be determined most usually by the insured, sobrang nipis. Ayan. Insured, ikapalan na lang. Zoom na lang natin ulit. By the insured's age, risk profile. Ano yung risk profile? Papasok dyan yung health, occupation, yung lifestyle niya, kung siya ba ay into extreme sports, madalas pa siyang mamundok, mga ganyan, or leisure, kung delikado ba yung mga pinagkakabalahan niya. Kasama yung gender. Typically, males have higher mortality rate than females. What does that mean?
So, lower. Ibig sabihin lang nun, yung mga lalaki, based on studies and research, ay mas maagang nadededs. Kasi mas exposed or mas ano sila sa mga bisyo-bisyo, sa mga sakit. So, kaya mas mataas ang mortality rate ng lalaki. That means, mas mataas din usually ang premium nila. Okay? Tapos, finally, you have the net amount at risk. Ayan, pag-usapan natin yan mamaya. Kasi yan yung isa sa pinakamalaking factor kung bakit lumalaki yung COI and therefore malaki yung nababawas sa isang VUL policy. Let's tackle them one by one. So, yung age, balik tayo dito. Siyempre, alam natin kapag mas mataas ang age ng insured, mas mataas din ang premium. So, premium tapos age. Kasi mas mataas ang mortality rate. Okay? So, kung bata ka pa, wala ka pang insurance policy, consider getting now para mas mababa pa dahil once you get to the 30s, especially 40s and 50s na age, saka ka palang kukuha ng insurance policy mo, mahihirapan talaga tayo doon. Okay. Sa risk profile naman, sa health. Ayan. So, sa health, kung healthy ka, walang problema. Walang kailangang medical examinations or anything. Pero, if you have pre-existing na conditions or may nararamdaman ka ngayon, baka kailangan siyang kunan ng medical exam. And syempre, kung meron ng pre-existing, hindi naman siya automatically declined or rejected ng insurance company. Subject siya for evaluation. So, pwedeng taasan natin yung premium rate. Gagawin siyang substandard. Rated na proposal ang tawag sa kanya. Mas mataas ng bahagya yung kailangan bayaran. Pero, may insure ka pa din. Or, pwede rin naman siguro, covered yung ibang sicknesses, pero pag related dun sa isang sakit na pre-existing, hindi siya mako-cover kapag lumala. So, yun yung isa doon. Occupation, syempre yung mga trabahong delicates, kunwari, sa labas nagwo-work, laging nagde-drive, nasa barko, ganyan. So, rated agad yon kasi pag higher risk yung occupation, higher din syempre yung likelihood na magbayad si insurance company. So, kailangan taasan din yung premium. So, ganun lang naman siya. Okay? Pero kung nagtatrabaho ka lang naman sa office, di ba, nagta-type ka lang, co-commute ka lang, ganyan. Baka naglalakad ka lang papuntang office at pauwi. So, wala masyadong problema doon. Normal yun. Standard rate lang yun. So, sa lifestyle yun, katulad nung nabanggit ko kanina, if you are into extreme sports, katulad ng, ano ba to? Umaakit ka ng bundok, nagma-mountain climbing ka, nagba-bungee jumping, di ba? Talaga namang delikado yun. So, pwede rin yung maging subject for a rated proposal. So, kasama yan. Sa COI pumapasok yan. Tapos yun nga, yung sa gender, na-explain ko na siya kanina. So, TLDR, too long didn't read. Pag mas mataas ang risk to mortality, higher chance of endangering yung buhay ng tao, mas mataas yung COI or yung premium. Gets? Madali lang, di ba? Okay, so we've tackled all of these things. Ngayon, let's move on to the biggest factor na nakaka-apekto sa pagtaas din ng COI. That would be net. Yes, ginandahan ang sulat. Amount at risk. Yeah. Or na R. Okay? Ayan. So, kung mapapansin nyo, nag-iba yung background ko. Medyo dumilim. Nag-iba ko ng damit. But that's because nung ini-edit ko yung original video na nirecord ko, meron lang akong mga mali na gustong itama sana or mas gusto ko siya i-explain ng mas maayos. So, let's continue with net amount at risk or NAR. So, according to Investopedia, the net amount at risk is the monetary difference between the amount of money
paid out for a life insurance policy and the accrued cash value paid for it by the insured individual. Isa-isahin natin. Sabi doon, it is the monetary difference, so difference minus sign, between the amount of money paid out, ano to? Ito yung death benefit, sum assured, face amount. Okay? And the accrued cash value paid for it. So, amount paid. Or yung binayad, ano to? Ito yung premiums. Okay? So, ito lang siya. So, it is the difference. Pag in-equal natin yan, equal na R. Okay? Okay, let's move on. Para mas madali nating maintindihan, let's give out an example. So, ito ipisan nga natin. Ito si Coco. Yan. Ayan si Coco. Si Coco. Smiley face. Okay, si Coco kumuha siya ng isang VUL policy. Ang death benefit niya, sum assured, face amount, lahat yan pare-pareho lang, is 1 million pesos. Pero, ang annual premium lang niya, annual, ay 50,000. Okay? Yung plan niya ay limited to 5 years. So, limited, not guaranteed. Guaranteed 5 years to pay. Okay? Sabihin natin na nakabayad siya nung buong 5 years. So, 50,000, okay, times 5 years, kano yung total niyang binayad? 250,000, di ba? Kung immediately after niyang makumpleto yung policy, or kahit hindi naman immediately, pero kinuha na siya ni Lord, umuwi na siya ng heaven, nabayaran niya yung obligation niya na 250,000 for 5 years. Pero, si insurance company, ang kailangan niyang ibigay sa beneficiaries ni Coco ay 1 million. Diba? So, using the formula, ito, yung ginawa natin kanina, itong formula na yan, amount paid out is 1 million minus itong binayad niya na total, 250,000, equal 750,000 pesos. Ito yung NAR. Okay? Bakit ito yung NAR? Kasi ito yung ito yung amount at risk. At risk siya na ma-lose ni company. Siyempre, kasi 250 lang yung binayad ni insured, pero 1 million yung kailangan ng ibigay. So, may 750,000 na deficit. Diba? So, technically, sa bulsa ni insurance company yun, manggagaling. So, lugi siya. Okay? Kaya siya, net amount at risk. Diba? Simple lang. Pero yung NAR na to, hindi naman siyempre ito yung buo na ikakaltas sa policy or what. Dito lang binibase yung COI. Ngayon, paano siya kino-compute? Let's go there. So, ito yung sinasabi ko na hindi ko alam kung across all the companies same ba siya. Pero, for the sake of the example, let's place it at 10 pesos. Yung COI computation based on NAR is 10 pesos per 1,000 of NAR. Yan. So, papadaliin ko. So, for example, itong 750,000 na to yung NAR per 1,000. So, divided by 1,000
meron tayong 750. Itong 750 na to, ito yung i-multiply natin sa 10 pesos as the base rate nung COI. So meron tayong 7,500 pesos na computation or value para sa COI along with the other risk factors na diniscuss natin kanina. So itong 7.5 na to, ito yung ibabawas dun sa annual premium, okay? Sa annual premium siya binabawas para may makuha si insurance company to administer, manage, and sustain yung policy. Gets? So madali lang naman siya, di ba? So ito siya. Yan. So ganyan kino-compute yung COI. Siyempre hindi yan accurate, okay? Hindi ko po sinasabing 10 pesos yan lagi. Pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Depending again dun sa factors na diniscuss natin. Pero to give you an idea on how it is computed and how it affects your policy, ganito siya. Okay? If hindi mo alam kung paano kino-compute yung COI mo, tas meron ka ng policy, ask your advisor about it and they should know kung paano siya kino-compute or at least ballpark computation kung paano. Now, to further illustrate, magbibigay pa ako ng isa pang example. Kung isang taon lang nakabayad si Coco, magkano yung NAR? So, easy lang. 1 million death benefit. Tapos after a year, kinuha na siya. Nakapagbayad siya ng 50,000. Ibig sabihin, yung NAR is 950,000. Dito kukomputin yung COI. Ibig sabihin, kung 950, kung mas malaki yung net amount at risk, then mas malaki din yung COI. Diba? Kasi ang mangyayari doon is 950 divided by 1,950 times, kunwari, again yung 10 pesos, magiging 9,500 yung ikakaltas doon sa policy. Yan, ganyan siya. Ngayon na alam na natin kung ano yung COI, ano yung NAR, and paano kino-compute yung mga charges na to, well, for some of them, what does this tell us and how does it affect your VUL policy? Ano yung mga considerations na dapat natin iniisip? I have 3. So, para mas ma-explain ko yun, let me just draw again kung ano yung itsura or paano siya dapat tignan. So, ito yung premium, ito yung sum assured. So, again, ito yung 1M. So, isagad natin dyan si sum assured, blah, 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 blah. Tapos yung premium, so, kung ito ang 500, ito ang 250, 1, 2, 3, 4. Yan. So, ito yung 50,000. So, kung ito yung unang bayad, di ba, naka-isang taon lang, isa siya. Kung nakompleto naman, ito yan. Anyway, lagi siyang merong gap. Ito yung NAR. Okay? So, yan lang yung illustration nung dalawa nating example kanina. Para mas maganda, ito yung natin 50. Yan yung 50. Ito yung kompleto niya. Ito yung at risk. Ito yung kulang. Okay? Now, for the first consideration, if we want to keep our COI low and maximize yung policy gains natin by lowering as well yung charges. So, maximizing investment portion. Again, hindi po investment vehicle purely ang VUL. Okay? Hindi mo siya dapat asahan na kumita just after mo matapos magbayad. Okay, you have to wait for at least 5 to 10 years to let it grow, especially kung malayo yung premium, again, kung malayo yung premium doon sa face amount. Okay, so kung gusto nating i-maximize yung investment, then we need to have high premium, may araw na may high pa yun. Tapos low na death benefit. Sabihin kasi pag ganyan, maliit din yung COI. So, for example, kung itong graph na to, kunwari ang total na premium na binabayad niya is mag-a-amount to 500,000. So, scenario 1. Mas maliit yung kailangan niyang abulin, di ba? So, mas maliit din yung magiging charge. So, isang question yung mag-a-arise dito. You might ask, so Miko, kung hanggat hindi pala nagpapantay yung premium dun sa face amount, lagi siyang may charges. Yes, ganun siya.
That is the short and simple of it. So, second consideration naman is if we want to maximize yung coverage ng policy. So, maximum coverage. Kung ito naman yung gusto mong mangyari sa policy mo, then kailangan nating isagad yung multiplier, meron yung policy mo, with the premium na kaya. Okay? Pero, tandaan natin, kung low yung premium, high yung DB, ibig sabihin, mataas din yung COI. Dalawang araw, especially kung sinagad talaga natin. So for example, 50,000 na annual premium pero ang gusto mong death benefit is 2 million. Then the COI would really be high, especially kung hindi mo sa bata pa kinuha. Kasi walang time masyado for the policy, for the account value to grow, 'di ba? Mas maliit yung potential niya kasi mas maliit yung horizon. Pero good news 'yun, kung bata ka pa, pwede mong isagad yan kasi yung time frame mo mahaba-haba siya. So may chance na mag-snowball, na mag-compound yung investment side ng policy mo if you started early. So ang galing, no, kung tutuusin natin, kung kumare 50,000 tapos gusto mo 2 million yung death benefit, that is possible because ito yung isa sa mga advantages naman ng VUL, that you have the flexibility of the premiums and at the same time yung face amount, pati yung mga pwede mong gawin in between. The only downside with this is, syempre, kung mataas yung COI ng sobra, wala ka nang dapat asahan sa account value mo kasi wala, yun na talaga yung magsusustain dun sa policy unless top up. So, isang feature na VUL policies ay yung pagta-top up either recurring. So, kinagawa siya sa pagkakuha mo ng policy. Maglalagay na tayo agad ng amount doon na, okay, gusto ko ng extra na 5,000 or 10,000 na ini-invest kada bayad ko. So, ang difference ng recurring from the regular premium, yung recurring, it goes directly to the account value. May charge lang siya ng 4%. Okay? Tapos, ini-increase niya ng 125% yung face amount. Okay? So, since hindi siya kasama dun sa actual na premium, hindi siya nababawasan ng ganong kalaki. Ito lang yung kinukuha. Yung pangalawa namang uri ng top up would be yung lump sum. So ito, kunwari, meron kang bonus, meron kang extra income, may regalo sa yung pera, tapos hindi mo alam yung gagawin mo, pwede mo siyang i-invest as extra para dun sa account value. So the same computation, may 4% na top up charge, tapos i-increase din niya yung face amount no matter how much yung hinulog mo. Okay, so yung lump sum pwedeng mag-occur kahit kailan within the life of the policy. Pero yung recurring, nilalagay siya at the beginning. Okay? Now, the third consideration, kasi yung una natin is gusto natin, di ba, tumaas yung account value. So, mas investment focused. Investment focused. Tapos, yung pangalawa naman is coverage focused. So, coverage focused, no AV, no account value. Tapos, investment focused naman is low death benefit. Now, the third consideration would be to have the best of both worlds. Investment. So, syempre walang perfect, pero we can find a good balance. Investment plus coverage. Yan. So, ito, ang pwede natin gawin dito is gamitin itong concept ng pagta-top up. Diba? So, we can do this first and foremost kung we have a tawag dito kung ano yung premium na kaya, premium, tapos multiplier na sakto lang. So, plus, balance, multiplier. For example,
anywhere siguro, no, from the 500,000 to 1M. Kung 50k lang yung binayad niya, that would be a good coverage na para dun sa amount na yun. Tapos, sasamahan mo siya ng top-ups para so, ito na yung third scenario. Hindi ko na nagawa yung ito na yung third scenario, hindi ko na nagawa yung second. Pero, kunwari, ganyan siya. Tapos, kunwari, nag-750 siya. Ayan. So, ito yung 750 yung 750 yung. So, for example, ito, yung pangatlo, ayan. So, 750 lang yung face amount niya. So, saan yung 500? Ito yung 500. So, maliit lang siya, di ba? So, maliit lang yung coverage at the time. Tapos, sakto lang din yung binayad natin. So, maliit lang yung NAR. This means may higher potential for the AV to grow kasi mababa ang COI. Tapos, pag dinagdagan mo pa siya ng top up, so, ganito yung magiging green natin yung top up. So, kada top up mo, may ganyan siya, may ganyan siya, may ganyan siya. Tapos, hanggang yan. So, basically, itong mga nasa ibabaw na to, hindi na yan nakakaltasan ng cost of insurance for the NAR na part, which is yun kasi yung pinakamalaki. So, yan na siya. Ganyan siya. So, eventually, over the years, kapag nag-compound siya, pwede na siyang lumago ng marami. Ngayon, you might ask, diba kasi pinag-usapan natin yung top up kanina. May 4% na charge, tapos ini-increase din niya pala yung face amount. So, ang itsura nun would be kung nagbabayad ako, kumari ganyan siya, tapos ito yung face amount. Kada top up ko pala, nadadagdagan nga yung premium ko na nandito, pero tumataas din yung face amount, yung sum assured. Huwag ka mag-alala kasi kahit tumaas yan, sabay sila tumataas, yes. Pero yung tinataas, yung ini-increase ng face amount ay hindi naman ganong kalaki. Yung portion nung ini-invest mo, mas malaki pa rin yung chunk na bibili ng units para dun sa fund na napili mo, which can offset yung agwat na nagagawa. Nagigets ba natin siya? So I hope nagigets mo siya kasi as I've also said earlier, hindi siya, yung top ups, hindi siya nakakaltasan like yung regular premium na binabayad natin. So, kumbaga, a huge portion of the premium, of the top up na binabayad natin, directly siya sa investment fund na pupunta. So, mas marami kang units na bibili, mas marami yung potential compounding na mangyari. Okay? Okay. May natutunan ka sa video na to, especially in getting a VUL policy or kung ano man yung dapat nyong gawin, how you should be navigating your VUL policy in relation with COI, saka yung mga ibang charges. Kung hindi mo ma-figure out yung COI ng policy mo, just ask your advisor about it or i-message mo din ako, pwede naman kitang tulungan. Kailangan ko lang makita syempre yung contract and everything else. But I will surely help you and assist you para mas maintindihan mo pa yung policy mo. Okay? Just click yung booking link ko sa description and I'd be happy to talk with you. Let's be friends. Diba? Yun naman yung gusto kong mangyari is to help as many Filipino people as possible para mas maging knowledgeable about finance and particularly with insurance. Kasi yun yung ginagawa ko. If you have any questions, please feel free to chat them down sa comment section or kung meron kayong video suggestions that I should do next, kung ano mang gusto nyong malaman about insurance, hindi lang life, pwede ring health, pwedeng non-life, pwedeng memorial plan, etc. If you found value dito sa video na to, please hit the like button, subscribe kayo para sa iba pang mga content about these things, para mas maging equipped kayo in your decision-making process sa pagkuha ng policy. And kung meron kayong pagsisera na iba, i-share nyo din sa kanila para matuto rin sila. So, yun lang. See you on the next one. Bye!